of humility na tinanggap ninyo sa Panginoon. Isulat nyo nga sa comment box. Ako, para sa akin, ang naintindihan ko na blessing of humility, Pastor Dong, alam mo, God teaches His way for us to be humble. Amen. Ipinakita ng Diyos yung daan para ako'y matutong magpakumbaba. Amen. Ikaw, Pastor Dong, ano ba yung sinasabi ng Ang Biblia? isa sa binanggit ng Philippians chapter 2, di ba? Sa verse 5 and hanggang verse 7, hanggang verse, makikita niyo po na verse 9 to the following. So, makikita niyo po na ang Panginoon sa verse 5 na magkaroon kayo ng ugaling kagaya ni Jesus. Na bagamat siya ay anak ng Diyos, ay hindi niya pinilit na kapantay ng Diyos. Amen. Bagko siya ay nagpakumbaba at iniwanan niya ang kanyang karangalan sa langit. Yung kanyang tatlong omni, omnipotent, omniscient, Praise and the name of omnipresent. Jesus. Yung kanyang kalikasang bilang Diyos. At nung magkatawang tao siya, iniwanan niya ang karangalan niya doon sa langit na sinasamba doon. Kasi ang Panginoong Hesus tayo ay anak ng Diyos. Ang Panginoong Hesus ang pagkakaiba sa atin sa Kanya ay siya ay co-creator. Tayo ay mga co-heirs. Kasamang tagapagmanang kaisa ni Kristo Jesus. Pero si Jesus ay kasamang naglikha. Kaya si Jesus ay hindi nilalang. Yeah. Ang katawan niya ang nilalang, pero si Jesus ay co-creator. Yeah. Siya ay manlilikha. Kaya nga po, para tayo maabot lahat, Amen. ay nagpakumbaba siya, namuhay as a form of a bondservant and coming in the likeness of men. Sabi ng Colossians 1:15, siya yung visible image of the invisible God. Wow. Siya yung nagkatawang tao para yung Diyos Ama na nasa langit na banal, dahil hindi po matagalan ng tao ang kabanalan, siya ay inextend niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagkakatawang tao ng Panginoong Hesus. Kaya nung kanyang pagpapakumbaba at sumunod siya, became obedient to the point of death. Amen. Became obedient to the point of death. Kaya siya ay nagpakumbaba at sumunod siya na hindi siya pinilit. Kundi sabi ng John 10:18 na binigay niya ang kanyang sarili na walang pumilit sa kanya. Kundi kusa niya itong binigay. Kaya nga makikita niyo po the blessings of humility. Kaya sa verse 10, binigyan siya ng pangalan ng higit sa lahat ng pangalan. Ito yung blessings of humility. Inangat siya ng Diyos Ama. Alam mo ba kung sino yung nagpapakababa siyang inaangat? Bakit? Kasi nung namatay si Jesus at nabuhay na mag-uli, yung kanyang kamatayan ay buhay sa atin. Yung kanyang pagpapakumbaba, ano ang naging resulta sa atin? Inangat niya tayo. Amen. Binigyan niya tayo ng kanyang espiritu. Yung espiritu natin na patay, o ito ang pagpapala ng humility. Yung ating espiritu na patay, na na-cut off ang buhay natin sa Diyos, dahil sa kanyang kamatayan, yung kamatayan na dulot ng kasalanan ay tinapos niya yon. Kaya sa kapakumbabaan ni Jesus, tayong lahat nabuhay. At nung mamatay siya, yung espiritu niya, mayroong tinatawag na divine exchange. Yung divine exchange. Ano po itong divine exchange? Ito yung I can do all things through Christ. I can do all things through Christ. Hindi sinabi dong I can do all things through remembering. I can do all things through struggling. Hindi sinabi doon I can do all things through studying. I can do all things through Christ. Amen. Yan yung divine exchange. Ipinalit niya yung buhay natin na hindi kayang sumunod sa Diyos, nilagay niya yung buhay niya sa atin para yung buhay na mahirap sumunod, ngayon makakasunod tayo. Amen. Sabi ng 1 John chapter 5 verse 3 na hindi mahirap sundin ang Diyos. Amen. Dahil sa kapakumbabaan ni Jesus, kaya nga binigyan siya that at the name of Jesus, every knee should bow, of those in heaven and of those on earth and of those under the earth. And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God
the Father. Kaya nga sa verse 9, God highly exalted him and given him the name which is above every name. Kaya lahat ng tatawag sa pangalan niya ay maliligtas. Lahat ng tatawag at mananalig sa pangalan niya ay maliligtas. Iyan po ang blessings of humility. Wow. Oo, Pastora. Ang sino mang tatawag sa pangalan ni Jesus ay maliligtas. Amen. Amen. Dapat kilala mo yung tinatawagan, huwag kang kani-kanino tumatawag para huwag kang mapahamak. Amen. Alam mo ba, sa buong Biblia, isa lang ang sinabing nagligtas, si Jesus lang. Amen po ba? Jesus saves. Isulat nyo nga sa comment box. Napakasarap makilala ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang sabi ni Maria Priscilla Eugenio, ang blessing ng humility sa akin na kahit ano ang marating ay walang dapat ipagmayabang. Laging humble at ang itaas ay ang Panginoon na kung wala siya ay di mararating o makakamtan ang ibinigay niya na blessing. Amen. Hello kay Manang Lisa Bellarmino Caballero. Kumusta kayo dyan sa Qatar? Kumusta din ang nasa mga taga Cebu? Hello kay Sabdaw. Kanina tinatanong ko kay Maria Raso, Pastor. Aha. Asa na ba yung naging guest natin sa Japan? Sabi ko. Sabi niya, yung pong una niyang binanggit. Ay, siya pala yan. Hello po sa inyo. Anong oras na sa inyo dyan sa Japan? Praise the Lord. May ginagawa ang Panginoon. Amen po ba? Nako, Pastor Dong. Dahil hindi ka pa naman makakakanta ngayon, ha? Aha. Pwede bang ipakilala na natin ang ating bisita? Talaga naman. Yan. Excited na ako na marinig ang kanyang kwento. Nakilala lang namin siya noon sa Singapore. Yun. Nung gumraduate ang aming anak sa Bible School. Ilang taon na ba yon? Parang 6 years ago siguro, no, Pastor? Yeah, oo. 6 or 7 years ago na nakita natin siya. Sinong makakaalam? Ma-i-invite pala natin siya sa daily live sharing. Oo nga. Mula pa sa Japan. Oo nga. Sinong mag-aakala, no? Talaga naman. Sabi ni Yolanda Hiyaw, konnichiwa. Tama ba yung sinasabi natin, Ate Yoli? Konnichiwa po sa lahat ng taga-Japan. Ayun. Kumusta po? Sabi ni Jelma pala, Norway. May binabati ka ba sa Norway? At hello si Clefton Manila sa Batangas. Pastor Dong, para magtuloy-tuloy ang ating kwentuhan. Yun. Teka, wala ka pang sagot. Ano? Ano ba yung blessing ng humility sa iyo? Blessing ng humility. Opo. So, dati na walang tumatangkilik sa iyo, yun yung tataas kang kasama niya. Sabi ng Colossians 3 verse 4, pag naitaas ang pangalan niya, itataas ka rin kasama niya at makakahati sa karangalang tinanggap niya. Colossians 3 and verse 3 to 4. Ngayon, ano nga tinanggap mo? Ang tinanggap ko, imagine mo yung hindi ka pinapansin. Ngayon, pinapansin ka na. Di ba? Yan ang blessing. Yung wala kang kwenta noon, ngayon may kwento ka na. Ano pa? O yung walang nagmahal sa iyo ngayon may may nagmahal sa iyo at nakapag-asawa ka pa. Bunga kasi ng pagpapakumbaba lahat yan. Lapit sa akin. Yan yung regalo di ba? Oo. Alam mo, kapag marunong kang magpakumbaba, itataas ka, tatangkilikin ka talaga. Amen. Alam mo ba, ang mga mayayabang, nakakaamoy din yung mayabang eh. Ay, ganon. Ayaw din nila ng mayabang. Yung nagtataas ng bangko, ayaw din nila yan. Oo, kaya kaya nga ang buhay natin nakatago kay Kristo Jesus. At kapag nakatago sa Kanya, mayroong tinatawag na divine exchange. It's no longer I who live, but Christ lives in me. So may divine exchange. At yung divine exchange yan, kung paano siya itinaas, tataas kang kasama niya, siya lang itaas mo. Amen. Hindi mo kailangan magtaas ng bangko. Tama po yan. Itaas mo lang siya. Amen. At talagang itataas ka rin kasama niya. Hallelujah. Diba? Alam mo, Pastor, ako tanongin mo, katry mo. Ikaw. The blessing of humility. Tanongin mo din ako. Ano nga pagpapala na yung pagpapakumbaba? Ang natanggap ko, para ako'y lalong magpakumbaba.
Nung napangasawa ko, life Oh, masamang balita ba Ay, yun? hindi, mabuting balita yun, mga ka-daily life sharing. Nung napangasawa ko si Pastor Dong, ay talagang matinding humility. Kahit na ihukay ko yung sarili ko, hindi ko maihukay. Kahit ilubog ko yung sarili ko, hindi ko mailubog. Matinding humility. Alam mo, Pastora, Sabi tuloy ni Richard Carrasco, divine exchange, parang exchange rate. Ano ka ba naman, Richard? Hallelujah! Nako, Pastor Dong. Mamaya natin isingit ang mga kwento natin. Oo nga. Ipakilala na natin ang ating bisita ngayong tanghaling ito. Handa na ba kayo mga ka-daily live sharing? Ayun. Excited na kaming lahat. I-welcome natin ang mula pa sa Bacolod City, Negros Occidental. Yun. Kadila mo yata to, Pastor. Ay, Ilonggo yan, Pastor. Ilonggo ba siya? Ilonggo gali. Ilonggo gali, hinto sa bangga. Ayo. Yan! Pag sinabi hinto sa bangga, tabi-tabi daw po. Tabi-tabi kayo. Oh. Ang founder and senior pastor ng World Harvest Church. Kotinde, Pastor. Oo nga, oo. World Harvest Church. Pinagpala ang lingkod ng Panginoon. Samahan nyo kami makinig, mga ka-daily life sharing. Alamin natin ang kwento ng lingkod ng Panginoon, si Reverend Chubby S. Palmares. Yun. Welcome, po, Pastor. Pastor. Magandang hapon po sa inyong lahat, and it is a great privilege and an opportunity for me to be here in your show. And wow, I want to congratulate you both, pastors, because wow, 4 years na po kayo. Oo nga, magpo 4 years Ang na. patience, saka yung humility to broadcast every day. Ako nga, nag-try ako one time, once a week lang, parang hirap na eh. Kayo araw-araw, pambihira. Pastor, hindi po kami nag-iisa. We are stronger together. Yun! But Pastor, honestly, sandali, honestly, sabi when ni you- Richard Carrasco, chubby lang daw siya. Ikaw daw ang chubby. Ibig sabihin siya chubby, mataba. Ba't daw ikaw ay chubby? Hindi ata. O, diretso, Pastor. Sige, tuloy mo yung sabihin mo. nakalimutan ko na. Ayun. But then, you know what? I'm also a content creator, and at the same time, nagba-vlog din. But making and creating a content sometimes, you know, yung ang tindi ng oras na i-google mo, you have to Oo think, nga. you have to research, you have to prepare and all that. But then, kayo, I really want to salute you guys, and of course, the team that you have creating and preparing. Matindi. God is good. And I can Amen. reach people around the world with the message Yes. of hope and grace and blessings po. Amen. Salamat sa Diyos, tinuruan tayong i-fulfill ang Great Commission, Pastor. Amen. 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 Sa pamamagitan nito, mayroon tayong naaakay sa Panginoon. Amen. Ang sikreto lang din, Pastor. May sekreto pala? Oo. Hindi pala ang hayagan at lantad lang kung bakit ito nanatili kasi meron pong tinatawag na the power of togetherness. Yeah. Oo, kasi I like that. ang totoong church kasi is fitted together, Mhm. growing together, and building one another. Amen. Kaya po ito dahil sa may mga taong kasama kaming mga nabuong kasama namin. Mm-mm. Oo, mga kagaya nyo, talagang kayo yung mga nakasagap din at kaya voluntarily nagsabi kayo, sige pastor, kasama ako dyan. Yan. Amen. Sige nga, Pastor, bumati nga po. Bumati nga po kayo sa wikang Ilonggo. Wow. Mayong hapon sa inyo tanan, and I'm here at sa daily live sharing. And ari magahambal kami kag magastorya kami nahanungod sang humility. And with this wonderful couple, great men and man and woman of God, and they have reached a lot of people sa buong mundo. Kag tanan na taga Ilonggo, taga Iloilo, taga Bacolod, kung diin man nga parte sang kalibutan nga mga
Ilonggo. Karina ka mo, kag magpamati ka mo sa mga... Galing. Of course, Pastor Dong, kabalo kila maghambal Ilonggo, no? Kabalo sa amin yung balo na wala nang asawa. Jutay God. Jutay. Pastor, alam mo, nag-audit ako dyan sa Iloilo, I think Wow. 1996. Alam mo ba na nakasakay ako sa isang FX? Sabing ganyan, andun ako sa may likod ng driver. Sabi ng isang pasahero, sabi niya, "Ma, hinto sa bangga, ang higpit ng kapit ko." Sabi ko, bakit ibang ginagawa? Ibang statement ng mga Ilonggo, hihinto sa bangga, ang mahigpit. Yung pala, hinto sa tabi, ang Tabi-tabi. bangga. Oo, tabi-tabi kayo dyan. Yung kaibigan ko naman, Pastora, andun kami Antipolo before, kasama ko Ilonggo din. Mama, Ah, sa ikalawang bangga lang ho. sa ikalawang bangga. Ewan ko, Ikalawang bangga. nakakadalawang bangga pa kami pag binangga na yung una. Antindin. Ay, naimbag ngal daw yo kakabsat. Ilonggo sila, Ilocano ako at ikaw ay Cebuano. Cebuano. Yeah. O kaya mga Englishero, leave the group. Ay, Si Pastor Chubby, English yan Englishman yan Akala ko nga nung una, hindi Tagalog yan, ay hindi Pilipino yan Oo, Kasi nga, nakita ko sa Singapore, puro English. Sabi ko, siguro parang ibang Indonesian siguro to. Ano. yan nga. Oo nga. Medyo nahihirapan mag-Tagalog din, Pastora. Kasi pag nag-Tagalog kami, Ilonggo yung tono. Oo nga, oo. Nako, yung mga Ilonggo, ang saya-saya nila. Sabihin nyo nga, mga Ilonggo din ba kayo? Sige, Pastor, habang ikaw ay nagkukwento sa amin, wag mo akong unahan, tatanungin mo na kita. Ako, sabi tuloy ni Jonalyn, masarap sa pakiramdam na naging kabahagi ng daily life sharing. Noong baby pa lang, 9 a.m. na naghahanda. Nasa Vietnam sila noon. Ngayon ay Wow. nasa Amerika na sila. Nag-MC, nag-guest. Isipin mo naman yan, Sabing ganyan ni Pastor Presil sa Cebu. Ha ha ha, ikaduhang bangga. Naintindihan niya. Naintindihan ko, pangalawang bangga ba yung Pastor? Oo, pangalawang kanto. Pangalawang kanto lang ho. Sige nga, Pastor. Sa inyo, kung saan po kayo komportable na magkuwento, ikwento nyo nga sino ang inyong magulang, ilan kayong magkakapatid, at kumusta ang kabuhayan o anong trabaho ng magulang ninyo noon? Wow, parang slumbook lang But then, 5 kami magkakapatid and yung 5? pangalan ng 5 po kami. Opo. Akong nasa gitna. Oh. I'm the third of the siblings namin. And then my mother is a chemist ng lahat na ata ng mga sugarcane milling company nagtrabaho siya doon Kasi my mother is a chemist. Usually sa laboratory siya. And then my father naman is nag-work as sa security agency. But then hindi ako lumaki sa kanila. 6 years old I was away and my grandma took me sa kanya and that was like I was 6 years old back then. Bakit po kayo kinuha, Pastor? Kasi ang dami namin and then of course at that time kasi yung my father talagang hindi pag nagalit yon yung discipline niya, the kind of discipline niya sa amin talagang ang tindi niya disiplina sa amin that it causes me to hate him so much while growing up. Kaya nung merong opportunity na sinabi sa akin ng lola ko, sabi niya, dito ka na sa akin. Galing ako ng Mindanao noon kasi my parents used to work sa milling company sa Cotabato, North Cotabato. And sabi ko, Lola, kausapin mo si Papa kasi kung akong tatanungin mo, gustong-gusto ko just to be away from my father. Because when he's drunk, pag masama yung pakiramdam niya, pag nakainom siya, iba na yung iba na yung ugali niya. So, medyo magalitin. Tapos, pag nagdisiplina, talagang papaluin ka ng todong-todo. Not against about discipline, but sometimes excessive na.
And Oo, oo. that causes me to hate him growing up. So, So, yun yung hindi na discipline. Pastor, punishment na yon. punishment na. Hindi na. Basta Oo. yung the way he conduct himself by disciplining us, yung ginagamit niya talagang kamay na. Oh. Feeling niya, kasing lakas lang o kasing laki lang, magkasing laki lang kami. Growing up, Oh. 4 years old, 5 years old, ang late mo pa nun. Oo. As young as you are, talagang hindi niya iniisip na baka mabalian kayo ng buto? Wala. Talagang sasapakin ka, tatadyakan ka. Well, in Hindi fairness with my father, kasi Mm-mm. hindi naman siya Christian and all that. Mm-mm. Yeah, And yeah. minsan may mga problema. And probably, growing Mm. up, now I understand growing up, kasi sinearch ko yung childhood niya, Mm. mahirap din. That's why Mm. maybe he couldn't handle us, yung mga maingay, medyo makulit and all that. Mm-mm. So, but then naintindihan ko na yung malaki na ako, Kristiyano na. But then when you were still young, when I was still young back then, talagang ang hirap kong intindihin. Oh, so inyong 5 magkakapatid, kayo lang po ba ang napunta kay Lola tapos yung 4 ay natira sa Yung parents iba, niya? kinuha rin yung mga auntie ko. I grew up in my 1 lola and 4 auntie. O mga aunties ko, Oh. mga tita ko. So, the complexity of, having away from your parents, Mm. medyo matindi. Yung longing mo to be with them, yung heart mo, every time may makita kang mga family na magkakasama sila, Mm. naiinis ako na hindi ko alam kung anong feeling, or parang galit ako na parang ganun. Kasi yung need ng isang bata is to be with their parents. Opo, opo. Parang hindi yun na-meet Mm. nung lumaki ako. So those Yun po, are the struggles. matanong ko Pastor Chubby, yung Opo. mga auntie mo, mga dalaga ba sila? May family na rin po. Yung sa Manila, sa Cebu, diyan nag-stay din ako diyan sa Talamban. Iba-ibang lugar. Opo, dito sa Bacolod, dun sa Iloilo, yun. So mukhang marami kang bahay nung bata po kayo. Opo, maraming bahay, kaya when I became a missionary, it's not hard for me to go anywhere. Hindi po ba Parang kayo nagkaroon ng identity crisis? Dahil ang tindi, Pastora, yung identity crisis. In a sense that hindi ko alam hindi ko alam yung sarili ko. It's just that may mga need ka na dapat na i-feel, hindi mo alam kung saan mo kukunin, saan manggagaling, sinong mag-i-introduce sa'yo. It's just that Opo. my life is just like parang walang kwenta. Kaya kanina si Pastor Do, ang ganda ng mga rhyme eh. Noong una, yung isip ko wala talagang kwenta. Ay, may pinaggagawa ko, wala talagang kwenta. Nako, may bumabati po sa inyo, Pastor. Si Ting Bico, proud Negros Canon here. Hello, PC. One of our staff sa Bacolod po. Ayan. He's one of the hosts ng FEBC, DYVS Bacolod din. Hello po. Kumusta po kayo? Nako, Pastor, mukhang exciting yan May taga-Qatar din, si Pastor Alan Floro, Floro. yan. Ilonggo din to. Ilonggo din yan. Opo, na-meet namin siya sa airport sa Qatar. Wow! Nag-guest siya kahapon. Ay, nung isang araw lang. Ang ganda ng patutuo niya, grabe. Pastor Alan Floro. Ayan, sige nga. Pastor, mukhang simula pa lang ng kwentuhan natin, Yes. mabigat na sa dibdib, mabigat. 6 na taon ka, napunta ka na kaagad. So, sa memory mo naman sa mami ninyo, dahil 6 years old ka mo, napunta ka na kay Lola. Ano naman ang naalala mong memory mo kay mami? My memory sa mother ko was so good kasi she used to defend us and protect us. But kaso, minsan wala siya doon kasi nagtatrabaho siya. And then yung scheduling and all of that. So, minsan wala din siyang magawa kasi wala siya doon, yung presence niya doon. And then if she's around, talagang pag pinapalo kami, pinapagalitan kami, she would defend us and protect. She loves us so much. Kaso it's just that binigyan ng pagkakataon na feeling ko the only way for me to escape and mawala na hindi ko makita yung father ko is to be away or to be somewhere else. Kaya yung kinausap ako ng lola ko, mahal ako ng lola ko,
nakita ko yun as a window of opportunity na tumakas. And kaya sabi ko talagang kinlit yung lola ko, nakausapin niya ang father ko. Kaya nung sinundo na ako doon, kinausap niya na yung father ko. Buti naman, sabi niya, depende yan kay Chubby. Pag gusto niyang magstay dito, okay lang naman sa akin. So talagang tuwa ako nun. Feeling ko heaven na to. Pastor, kumusta yung bonding mo sa mga kapatid mo kung 6 years old ka lang? Meron ka bang memories with them? Yung memory ko naman sa mga kapatid ko, hindi kami gaano ka-close nun kasi we were away from each other hanggat sa lumaki na kami. And then, of course, kilala mo sila as your kapatid mo, pero we're not that close. Hanggat sa lumaki na talaga kami naging Kristiyano na, then dun na talaga namin talagang na-appreciate yung isa't isa. Pero growing up, parang ang layo namin. Alam mo lang na kapatid mo siya. Kilala mo siya as kapatid mo siya. Nagtanong, ilan kayo? 5 kami. Sino yung eldest? Turo mo ganun. Pero yung closeness talaga, wala dun, Pastora, growing up. Opo. Medyo yung complexity na now I realize na kailangan pala intact yung family. And the father and the mother has a great role to play in raising. Kaya sabi nga doon, it takes a whole community, a whole clan to raise up a kid. So yes, that's right. Kailangan sa akin I need my brother, I need my sister, I need my mom, I need my father. So yun yung na-realize ko later on. Na importance ng family. Okay, so bago natin iwanan itong kwento na to, mga ka-daily life sharing, magandang aral talaga to. At pare-pareho talaga, Pastor Dong, yung kwento na pag ang tatay ay nalalasing o nakakainom, nag-iiba ang espiritu. Talaga naman. Alam mo ba, Pastor, meron kaming na-interview dito, pag daw ay nalalasing, ay natututo daw mag-English. Meron naman kami na-interview dito na nasa Bisaya, pag nalalasing, kabata-bata, ulo lang ay naka-helmet, humudubad naman daw siya. Grabe, isa talagang kabaliwan ng mga, matitindi yung mga boses. Sabi ni Jonalyn, mga friends kong Ilonggo nagagalit na pero malambing pa ang voice tone. Ibig sabihin, hindi mo mapapansin ang kanyang boses kung siya nagagalit. Sabi po ni Gideon Glayo, hello PC from Bacolod. Wow. He's one of our leaders sa isang church natin sa Victoria City. Ayun, ang dami pong bumabati sa inyo. Hello kay Digna Pinili sa London at sa lahat ng kanyang mga binabati. Sabi ni Gremel Balakwit, ang pogi ni PC. Talaga. Alam mo, pagka tinatawag yung PC, parang computer yan eh. Personal, Oo. Sabi po ni... Personal computer. Sabi po ni Bennett Joy P. Wedge. Ang galing naman apelyido nito, Wedge. Pastor Chubby has a powerful testimony. His mess became a message from God that Jesus can redeem anyone who needs Him. I'm a good friend of Pastor Chubby and Sister Alma from Bacolod. I'm so glad you are interviewing him right now. Be blessed, everyone. Wow. Galing. Hello, PC, sabi ni Ira Vargas. Ayan, sige, ituloy nga natin. Pastor, ikaw ngayon, dahil sabi mo nga, nakita mo na, I need my family, I need my brother, I need my sister, I need my mother, I need my father. Para kasi Pastor Dong, bakit niyo ako iniwan? Oo. Pastor, ikwento mo nga yung hirap na magkaroon ng identity crisis. Kasi when a person has a need and yung longing niya to be with his parents, minsan napapasama siya sa mga barkada. And usually, yung identity yan is lost. And in order for him to be accepted minsan sa mga grupo, he has to compromise, he has to do whatever it takes for him to be accepted. Kasi minsan nawawala yung identity niya. Akala niya siguro kingkoy siya o akala niya siguro kailangan niyang he has to prove something to them to be accepted. Ganun yun naman sa mga school minsan eh.
gagawin mo, you have to impress them and do something in order for you to attract the people na gusto mong pakisamahan. So yung identity na yon is lost. Hindi ko alam kung sino ako, kung ano ako. Kasi parang feeling ko at that time, parang one of the katulong ka or helper ka sa bahay kasi gagawin mo lahat ng mga mga assignment mo, gagawin mo yung mga chores things or mga gawing bahay or kasi yung mga tita ko may mga may mga business sila. So kailangan mong pumunta dito, gawin mo to. So the whole day nakalista na yan kung anong gagawin mo. May maliit na karinderya yung tita ko. So I had to go to the market with her and do marketing and all that alas 4 ng umaga. So for many years, yun yung life mo na feeling mo minsan parang wala na rin akong kwenta. Kasi utusan ka lang naman. And then a lot of times makikita mo sila intact sila, ikaw andun ka lang sa labas. Aantayin mong matapos yung kain nila, aayusin mo, ililinisin mo, huhugas ka ng pinggan, kung ano. So I don't treat myself to be in a family. I treated myself as a servant. So growing up, yun yung mentality ko. Utusan mo ako, walang problema dun. And, sa school naman, iba naman yung identity mo. Okay, Pastor, bago sa school, tanungin kita. Kasi ikaw naman na namili pumunta kay Lolet tsaka sa mga auntie mo eh. Ba't di ka bumalik sa parents mo? Ang hirap na kasi bumalik kasi feeling ko I won't be accepted anymore. Yung feeling mo ang layo mo na. Minsan nga pag na-meet ko yung father ko, parang wala na dun yung yung connection. Kilala ko lang siya na father ko, pero ayaw ko kasi takot ako sa father ko. Kasi yung fear, na kasi pag pinalo ka noon, talagang you will really run away. Tapos yung pag nakita mo yung mukha niya, pumapasok sa isip tsaka sa puso mo, takot na kaagad. I don't wanna be with this person. And then growing up, sabi ko nga pag may nagtanong nga sa akin, pag lumaki ka, ano bang gusto mong maging? Sabi ko magiging killer, magiging assassin. Bakit yun yung mo? Kasi gusto kong unahin yung tatay ko. Gusto kong barilin yung father ko, yung papa ko, ganun. So ganun katindi yung pain, yung pain at saka yung anger na dinulot when growing up. So no wonder I can understand right now yung mga juvenile, yung mga kabataan that they're not even concerned of kung mga gagawin nila, like magrarumble, may pumatay, whatever, because growing up they're full of hate, anger, rage. Kaya for them feeling nila wala din silang kwenta. Yun yung worth mo wala na doon, yung value mo wala na doon. That's why sila yung ginagamit ng mga kaaway or ng mga tao na kung ano lang yung isusulsul sa kanila, sasabihin nila, gagawin nila, and they don't even care. Because growing up, feeling nila wala naman talaga silang silbi. So nako. Oo. Pastor Chubby, alam mo ba? Ngayon ko naintindihan kung bakit yung naging guest natin mula sa Japan, kaya mong yakapin. Oo nga. Meron ka palang pinaguhugutan. At si Pastor Dong ay hindi nalalayo sa kwento ninyo. Pastor That's why I can Dong. relate to the story of Pastor Dong. Alam mo Pastor Chubby, para sa kapakinabangan ng mga nanonood. Sinasabi ng Ephesians 6:4 ito na mga magulang, huwag niyong ibuyo ang inyong mga anak sa labis ninyong kahigpitan. Yes. Sabi doon ay bagkos ang inyong mga anak palakihin sa aral at tuntunin ng Panginoon. So ang eskwelahan ay bonus na lang. Kasi marami naman ngayong mga nag-aral, talaga namang di naman na ang aral nila wala naman sanang mali, pero ang aral nila hindi talaga nagturo sa buo loob ng kanilang bahay
na ano ba talagang dapat ugali toward sa magulang at ang magulang toward sa kanilang mga anak. Amen. So dito, makikita natin mga kaabangers, ano ba yung aral at tuntunin ng Panginoon? Ito yung identity natin. 1 John chapter 3, verse 1 to 2. Beloved, now we are children of God. Anak ka ng Diyos. Yan yung ating identity. Anak ka ng Diyos. Beloved, tawag sa iyo ay minamahal, mahal ng Diyos. Now we are children of God. Second, beloved, sabi doon, 1 John 4:17, as He is, so are we in the world. As He is. So yung identity mo, kung sino si Kristo sa iyo, mayroong divine exchange. Yes. May divine exchange. Pangatlo, became what? Tayo ay naging ambassador for Christ. Ambassador ka ni Kristo, tagapaghatid ka ng mabuting balita. At itong mga natutunan ni Pastor Chubby ngayon, siya yung nakakaintindi talaga ng lalim ng kahulugan. Ano ba yung batang devastated? Ano ba yung batang na biktima ng ganito? Ngayon ay siya, nung makilala niya, mamaya to, makilala niya si Kristo, sinabi niya siguro ngayon, now we are children of God, Pastor. Amen. Amen. Sandali, Pastor Chubby, kasi si Pastor Dong, pareho mo din ito eh. Diba? Sabi mo Ephesians 6:4, do not provoke your children into wrath. Yes. Ikaw, Pastor Dong, hindi lang na-provoke. Kung ikaw, Pastor, at the age of 6, you choose to be with your grandmother. Si Pastor Dong, walang choice. Iniwanan sila sa Luneta Park ng tatay nila. Hindi para mamasyal, para mamalimos. Kung siya, Pastor, nasa kaisipan niya dahil sa tindi ng naranasan niyang sakit, no? Na naging yung trauma, gusto niya maging, ay mamamatay tao na lang ako. Uunahin ko tatay ko. Katindi na nun, ha? Ang Ibig hirap. sabihin, ang lalim na nun pagka may kang kaisipan. Sa'yo, Pastor, naranasan mong mamalimos, manghingi ng pagkain. Ano yun? Mamulot sa ng basurahan. Ang akin naman, nasabi ko sa sarili ko, Ah. ba't pa ako nabuhay? Ba't di pa ako namatay? Oh. Mga tama, yung mga ganyang word ba? Baka kaya mo nasabi dahil physically mahina ka. Tapos si Pastor Chubby naman, physically malakas siya, kaya niyang gumanti. Oo. Ikaw, hindi mo kayang gumanti. Magkakaibang language sa Oo. iisang So, pangyayari. ang pinanggagalingan ay provoke. Yes. Oo. No, matindi. Kaya, nako, mga ka-daily life sharing, mga magulang na nakikinig, tandaan ninyo, wag nating ibuyo, i-provoke. Wag galitin. Yan. Sa halip palakihin sa aral at tuntunin ng Panginoon. Maaari, Pastor, walang nagpalaki sa kanila sa salita ng Oo, Diyos. biktima lang din sila. Kaya sila ganon. Biktima lang din sila pasa-pasa. Kasi sila lumaki din siguro sa magulang na hindi ganon na word-oriented. Maaaring religious-oriented pero hindi word-oriented. Ay. And based on my observation, yung mga ibang parents din, ganun din yung pinagdaanan nila. Critic din sila. That's why they don't know how to father, they don't know how to mother, they don't know how to raise their kids. So kung ano lang yung pagpalaki sa kanila ng parents nila din noon, yun din yung Pinasa lang din. Pinasa lang nila. And cycle yung hindi daw yung mag-stop up until they will encounter the Lord. Yun talaga naman. Yun ang mabuting balita. Amen. Hindi nun. Sige nga, Pastor, pag-usapan na nga natin ang iyong pag-aaral, ha? Para makita natin yung progression na ginawa ng Panginoon. Saan po kayo nag-aral ng elementary? Growing up, when it comes to elementary, kasi every year parang nililipat-lipat ako. Kaya hindi ko na-enjoy yung childhood ko as nung elementary. Kasi usually, pag nililipat ka, wala kang friends. Oo. Enjoy ka doon. And then the Walang next year, permanent. nililipat ka na naman. Tapos kaya nga, parang yung iba, minsan sabi ko, may mga friends sila since, yung tinatawag nila, since elementary. Since high school. Magkakasama sila. Wala ako nun. Kasi Wala. may sa Mindanao ka, may sa Iloilo ka, may sa Bacolod ka, may Grabe. ka. So, hindi siya maganda. Hindi siya, kaya may kaibigan ako dito sa school, yung mga anak niya naglumaki ng doon na pinanganak sa India, pero sila mga from Colombia and saka Argentina. Right now, na-realize nila
that they have to raise their kids sa isang lugar where they can have, yung social ng growth ng bata. Tama. Friends. Kasi pag lipat-lipat kasi, I'm not saying yung mga missionary, hindi tama, pero growing pa, need din pala yan ng mga... Tama. Wala kasi akong friends guilty growing ako up. dyan. Guilty kami. Sabi ng mga anak namin, pag 13 na lipat na natin to, kailan ba tayo hihinto? Alam mo ba, sabi ko na lang sa anak ko, anak, kahit palipat-lipat, marami namang buhay na nabubuo. Sabi ko naman sa kanya. Pero talaga, wow, mali. Ay, nako. Pero, kasi nang growing up din ng mga kids daw yun, na kailangan may social, may interaction din sila sa mga kaibigan nila. Oo nga po, nako. Sige, ibig sabihin, elementary, ang memories mo lang, palipat-lipat. Palipat-lipat lang. May isang taon nga, dalawang beses akong lumipat eh. So, grabe. Magko-closing na yung fourth grading na, kakalipat mo ba? Lilipat ka? Sabi ko, kaya parang feeling ko wala akong ganang mag-aral. Nawalang appetite. Oo nga naman. Mag-aral kasi yung mga kaibigan mo, iba. Tapos minsan may mga bully talaga sa school. Ayaw kaya nagpagsuntukan ako. Ayaw kong i-bully. So, hindi naman ako naghahanap ng away. Pero usually, I don't want to be, mistreated and I don't want to be yung parang ibig sabihin palaban. Sa'yo. Palaban ako. Kaya high school, I joined the martial arts kasi ayaw kong maapi. Palaban. So, ibig sabihin, Pastor, nung elementary ka, pambuno ka sa bayan. May vision. Ako, yung mga kalaban ko, mga mas matanda sa akin. Grade 4 pa lang ako. Yung mga kalaban ko, mga grade 5, grade 6 na. Kaya pag pinatatawag kami ng principal, sabi niya, ang angas mo . Kaya yung mga kalaban mo, mga grade 6 na, hindi taga-urong. Sabi ko, hindi naman ako naghahanap ng binubuli nila ako. Tapos sinasaktan nila ako. Anong gagawin ko? Titingin lang ako. Talagang may mga witness naman. So, yung feeling ko na I am full of hate, full of anger. At that time, na kahit mamatay ako, wala akong problema. Kahit na mamatay ako sa suntukan o kung ano mang away dyan, walang problema. Grabe. Parang gano'n. Hindi naman ako naghahanap, hindi naman ako mabuli. Tahimik lang. Yun yung problema, tahimik lang ako sa tabi. Kala nila, pwedeng i-bully to. Mag-ingat kayo sa mga tahimik. Mapanganib pala talaga yan. Totoo ang balita. Sabi ni Jonalyn sa Amerika, yung isa gusto nang pumatay ng ama. Yung isa naman nagtatanong bakit binuhay pa siya. Ngunit parehong sinagip ang buhay ng buhay na Diyos. Hallelujah. Hello sa Spain, hello sa Kuala Lumpur, Malaysia. Di ko na mabati ang inyong mga pangalan dahil excited pa akong magtanong. Sabi ni Richard Carrasco, Bruce Lee ka daw, Pastor. High school life. Teka nga, elementary, dahil palipat-lipat ka, wala kang achievement? Walang achievement. Yung nagkaalala ko, grade 1, most naughty. Ano? Most naughty? Meron ba namang ganong award? Sino naman ang teacher mag-aaward ng most naughty? Actually, Pastora, meron talagang picture nun. Na talagang yung award ko is most naughty. Talagang hindi talaga ako ma-restrain ng teacher ko. Kaya binigyan ako ng award. Kaya yung naglagay ng award sa akin, yung kapatid ko, tinanong siya, tinanong siya ng lolo ko, sabi niya, ba't ka ba umakyat din ng stage? Ba't mo nalagyan yung kapatid mo ng award ng most naughty? Meron ba nun? Sabi niya, hindi ko rin alam kung anong most naughty. Maganda yung significant, I think yung naalala ko na award kong natanggap. Maraming iba. Kaya pinanindigan ko yung Pastora hanggang lumaki ako. Yun yung pinakamataas na award na para award. Pinakamataas pa. Wag tutularan. Pinanindigan na. Maganda yung most notice. Pinanindigan mo. Pinanindigan ko na, naughty pala Tindi talaga.
Teka nga. Wala ka bang pogi points, mga crush nun? Yun yung ano, Pastor, wala akong crush, wala. Oh, yun, nag-a-attract ka, pero I never tried to, court anyone or nag-try na, to be in a relationship at that time. Kasi sabi ko nga, hindi ko nga makontrol yung sarili ko eh. May mag-girlfriend pa ako dyan. Baka, Makrush-crush pa. baka yung feeling na, Wala na ka ng panahon nun. Sige, high may school barkada na life. ako, okay na? High school life na tayo. High school life. Sige, kumusta ang high school life? Nag-iba-iba ka pa ulit ng school? Actually yung first year ako, nung second year lumipat na sa isang nung una sa private school. Yung private school na yun, parang feeling ko sinasakal ka, hindi ka pwedeng lumabas kasi kailangan mong antayin yung talagang mag-e-end yung class. And then sabi ko hindi ako pwedeng gumala nito. Sabi ko sinabihan ko yung tita ko, sabi ko, tita, dito na lang ako sa So nilipat ako sa public school which is open. Pwede kang lumabas anytime. Kasi that's one of the biggest public school in Bacolod. You are looking for freedom, not the school. Freedom, not the school. Tapos pumasok ako, third grading na, pambihira. Ikaw talaga. Yun yung mga feeling ko. Kaya sinabi na, so how do you study? Sabi ko, hindi ko maalala kung nagsastudy ako eh. Yung alam ko eh, yung mga pinupuntahan ko, mga kinakaibigan ko, yung mga talagang matatalino. So sila yung gumagawa ng assignment ko, binabayaran ko sila. So kumukuha ako ng mga di ba meron doon sa mga leakage answer ng mga, so meron ako marami ako niyan. So yun yung high school life na hindi ko talaga na-enjoy na. So sa mga nakikinig, hindi maganda po yun. Masayang hindi maganda. Kasi pinanindigan eh. Oo. Nagsisi ba yung ate mo? Ba't binigyan ka ng award na naughty? Kaya nga sabi ng lolo ko, alam mo kung andun ako, talagang Tatayo. may dala akong palakol, hahamilin ko yung teacher mo. Meron ba nun? Meron bang meron bang award na most noted? Saan yun? Ako nga naka-receive eh. Ako yung kaisa-isang nag-receive nun. Sabi niya, ba't na-receive mo? Ako hindi mo ba tatanggapin yung award? Parang gusto mong sabihin, Pastor, ikaw yung napaka-unique, most naughty ang tinanggap. Pastor, ang dami na po namin na-interview dito sa Daily Life Sharing. Kayo lang din po naringgan namin. May most naughty award. Grabe talaga. Sabi to ni Zali, wow, yayamanin, my secretary. Okay, nung high school ka, ano nang natutunan mong mga bisyo? Well, ito naman yung when it comes sa vices, hindi naman talaga ako na-indulge. Although, I have all the time and the right and all the freedom to do so. To do it, And like for example, yung tita ko may tindahan. So, maraming mga sigarilyo doon. Nagbibinta din sila ng mga beer and all that. I did try, pero parang feeling ko, one time nalasing ako sa mga barkada ko. Kinabukasan, meron ng mga ipis sa bukong katawan. Alam mo yun, nagsuka ka na, ano that. Sabi ko, ayaw ko na nito. Tapos usually, pag pumasok ng school, pag may rumble sa school, ano ka, medyo may hangover ka pa. Sometimes talagang bugbog sarado ka. Sabi ko, ayaw ko na nito. So, nag-try din ako ng drugs, nag-try din kung anong mga bisyo. Feeling ko, sabi ko, hindi maganda. Tapos, parang nag-try din ako ng smoke. Sabi ko, ano mang maganda dito sa sigarilyo? Try ko rin yung ginagaya ko. Parang wala ding effect. Sabi ko, usually yung nag-hit ng marijuana. Sabi ko, paano ka ba ito mahahay? So, tinry ko rin. Parang sabi ko, parang wala ring dating. So, nag-try din ako yung mga Nicoletic. Yung mga cough syrup. Ako matindi yun. Masakit sa ulo. And after that, yung side effect niya, hindi maganda. So,
I would rather, sabi ko, na-addict lang talaga ako sa Coke. Coke. Coke, yung iniinom na Coca-Cola. Oh. I would drink like 20 to 25 bottles a day. Uy, Wow, Diyos ko. Yun yung dami. umaga pa. So kaya hindi rin ako tumaba kasi usually yun na but when it comes to vices and all and when it comes to relationship, hindi pa ako pumasok diyan. So nung high although school. I do have the freedom. Gusto ko lang kasi Mm. noon kahit na hindi ako nag-aaral, pero hindi naman ako bangag. Ayaw ko yung parang hindi normal yung pag-iisip mo. Influenced by any like alcohol. Ayaw ko nun kasi I tried it. Pag lumakad ka, one time merong rumble, bangag ako. Sabi ko hindi ko ma-defend yung sarili ko. Ayaw ko na nito. So I myself decided yung parang Oo nga, ayaw ko na pinili mo na lang. tapos every time na mag-inuman sila, andun din ako pero hindi ako mainom. It's just that ayaw ko ng taste, ayaw ko ng ganun. So at least early as that, medyo I refrain from taking. Buti, Pastor. Pinagana mo yung senses, yung tasting. Kasi pagka hindi, nako, si Richard Carrasco umuubos daw siya ng isang case na beer. Beer. Beer sa kanya, sa akin Coke. Hindi ka ba nagkaroon ng problema sa sugar? Muntikan na lang. After that, yung bang yung hyper ka and then after that yung sugar pag nag-subside na. Alam naman na yung side effect ng sugar pag i-hype yung adrenaline mo after that. Up until tsaka yung kape. I used to drink a lot of coffee but I think 2012, 2013 tinigil ko na yung Coke, tinigil ko na yung kape. And then for those na nagkakape, wala akong problema doon. I love coffee. It's just that yung effect niya sa body ko, yung tulog mo, yung parati kang parang feeling mo gising ka, tapos come to a point where sabi ko ano ba yung hiyang sa akin? Ayun. Nag-tea na lang ako, nag-hot choco na lang ako, maganda yung tulog mo and all of that. So that's came to my realization afterwards. Pastor, may nakaka-relate. Walang diabetic. Wala. Kasi may nakaka-relate sa'yo. May professor kami dito eh. Yun din yung ano niya, yun din yung problema niya daw. Coke ng Coke hanggang sa one time sugar, doktor sila yung sugar niya tumaas. Kasi yung normal, 'di ba? I think 80 to 90 lang o 100. Sa kanya 280. Sus. Hallelujah. Talagang nag-shoot up na. So buti na lang naagapan pa yung sa akin. Amen. May nakaka-relate sa'yo si Clefton Manila sa Batangas. Parang siya din daw ikaw. Nung elementary, nag-aral sa Bataan, Marinduque, Sambales, Pangasinan. Ang dami naman lugar. Usually minsan may mga ganun naman talagang unavoidable circumstances na yung parents nagta-transfer when it comes to work and all that. So yeah, may mga pagkakataon na ganun. Grabe. Okay, Pastor, nung high school ka, ano naman ang iyong award? Achievement? Wala na akong award nung high school. Akala ko ang mahalaga na graduate ka. Hindi ko na pinanindigan na pasudong kasi doon na sa start yung pagiging Kristiyano ko eh. Doon na nag-start yung journey ko with the Lord. Kaso doon pa rin sa hindi pa rin full but then doon nagsa-start na yung journey ko with the Lord. Nako, Pastor, may sumasagot dito. Sabi ni Whisper John Irineo. Ngayon, alam ko na, PC, kung kanino ako nagmanang mag-inom ng 20 bottles a day ng Mountain Dew. Ay, grabe, no? Yan, talagang nasa planta yan ng Pepsi, nagtatrabaho, Pastora. Yung soft drinks doon, free. Malunod ka sabi ko sa kanya, bro, you need to stop it or else talagang it will affect your health sooner or later. That's right. Yung katawan natin. Oo nga. Oo, masarap pero yung dulo naman, bangungot. Opo. Ngayon, Whisper, hindi na Whisper. Isina shout out na. Ibino-broadcast pa.
Oh, nakikisa kami sa iyong pastor. Itigil mo talaga yan kung gusto mong may Gumanda magandang katawan. kalusugan. Oo. Yan. Hindi naman masama, pero hindi lahat Yeah. din naman ng hindi na, pero lahat ng sobra masama na. Kasi pag Oo. uminom ka ng 3, 4 sa isang araw, ano na nga yun eh. Masama na Ah, 'yun. masama na yun eh. Oh, How much yes. more Kung 15 to araw-araw. 20? Araw-araw. Yes. Actually, Pastor Dong, you know what? 4 o'clock, 5 o'clock, talagang umiinom na ako ng Coke nun. Oh, Yung grabe. galing lang freezer. Talagang yung ice na ice na. Oh. Talagang, Grabe, minsan no? dalawa pa yun. Oh, Grabe. grabe. Tapos feeling ko when I do that, pag uminom ako, hindi ka na gugutumin. Hindi ka na gutom. Ah, The whole Oh. day parang feeling mo busog ka Malus- parati. oh, grabe. Yung Oo sugar nga rush ang hindi. Okay. Sige, Pastor. Let's move on. Tanungin kita, nag-college po ba kayo kagad after high school? After that, I went to Bible school na. Kasi Oh. I had this feeling and prompting in my heart that I need to, concentrate and dedicate my life kay Lord. So after the high school, ito yung maganda kasi yung high school na yan, Pastora, one of Opo. the biggest yan ng Negros Occidental. It has like 10,000 population niya doon sa amin. Dami. And then, ang section ko, kung alam kung ay i-broadcast ko na, yung section ko is section 21. 21. Section 21 ka, pambira yung mga kasama mo, matatanda na, and all. And graduation day, sabi ng teacher sa amin, advisor namin, wag daw itapon yung gagraduate ka, yung cup. Sabi daw, wag itatapon. Nung ginanon ko, hindi ko naman talaga tinapon. Andun pa rin sa kamay ko. Kasi yung makakasi ko, talagang tinapon. Ako lang yung nakita ng teacher ko na feeling niya akong tapon ng cup. Sabi niya, malayo pa ako. Sabi niya, so yun yung talagang experience ko na hindi niya pinirmahan yung mga requirements para makuha mo yung mga Nako. requirements mo. Pero actually, that was like, hindi ko talaga tinapon yun. It's just that you were wrongfully accused. Oo. So, ikwento nyo nga sa amin yung nabanggit mo kanina na yan yung moment na nakilala mo si Jesus. Yeah. Anong senaryo? Anong sitwasyon? Sino nag-invite? Kasi naman, yung growing up, yung lola ko kasi, Christian Reformed siya. When it comes to church, she used to bring me sa church. Kaso nga lang, yung lahat ng mga kids doon, they cannot stand with me. Talagang may mga karayom akong dala, sinusundot ko sila. Talagang yung sinunong ko yung alam mo yung parang bahay kubo na doon yung mga children. Sinunong ko yun. So, ano ba yan? My lola used to, kayong pastor sabi niya, wag mong ilayo yung batang ito sa'yo. Kaya every Sunday, nasa tabi ako ng lola ko. Yung usually, mga bata doon sa children. Wala ako doon. Andun ako sa mga matatanda. Kasi I should be beside my lola. Yes, kung ano na naman daw ang pinanggagawa ko. So, naririnig ko yung mga preaching ng pastor growing up. Pero of course, parang hindi rin sa talagang naiintindihan fully. When sa high school na, doon na niririmay hanggat sa may isang kaklase ko talagang nag-share sa akin. One time, sinira niya ako ng Word of God. Sabi niya, Chab, just a few minutes of your time. Sabi ko, maghanap ka ng kausap mo, wag lang ako. Tapos, ang kulit. So, yung ginawa ko, talaga yun yung textbook. Talagang niroll ko yun. At saka hinataw siya sa likod. Para lang tigilan ako. Hinataw ko siya sa likod. We were in a parang karinderya. Talagang bumagsak siya. Kala ko nga, napuruhan eh. Tapos, bumangon siya at sinabi niya sa akin, kahit na yan yung ginawa mo sa akin, Chab, mahal pa rin kita dahil mahal ka ni Lord. So, I thought, wala akong mararamdaman. So, umalis ako kasi ayaw tumigil eh. Naglalakad ako, I felt the presence of God. At the time, I don't know how to explain it.
Oh. Pero now, nung nasa kay Lord na, doon ko na, na figure out na presence pala ni Lord. Parang yung parang the love of God was so great na parang piniga yung puso mo. Na umiyak ako Oo. na hindi ko alam na talagang Mhm. ah tumutulo na yung luha mo. Walking na parang feeling ko, ba't ganito yung feeling ko? Na I thought I will feel good kasi yun yung ginawa ko. But then, iba yung naramdaman ko. Hanggat Galing. sa iyak ako ng iyak, hindi ko alam kung bakit. Wow. Kinabukasan, andun na naman siya. Oh. Chab, kumusta ka? Parang wala lang yung nangyari nung kahapon. Oh. Hanggat sa wala na akong reaksyon, nakinig na lang ako sa kanya. Hanggat Wow. sa dinala niya ako sa Bible study, wala akong Mm. imik. Sabi niya, pero hindi niya alam kung ano nangyayari sa akin. Mm. Hanggat sa doon na nagsa-start. So siya yung masigasig na kahit na anong gawin ko sa kanya, minsan ah, sinasapak ko pa nga eh. Oh. Para lang tigilan ako. Eh ayaw Oo. tumigil eh. Sabi daw sa akin, sabi niya, may plano si Lord sa buhay mo. Alam mo yung taong Amen. yan, hindi siya ngayon pastor. Mm. Hindi rin siya kung anong mga title niya sa church. Mm. It's like, an ordinary Christian serving as an usher sa church nila. But then, he has a great part sa buhay ko. Oh. And nag-share ng love ni Lord. Na totoong uh, pagmamahal na receive ko sa kanya nung araw na yon. Amen. And then my family got born again. Ako lang yung huli actually Mm. na nag-respond kay Lord. At hindi ko Wow. nakala na ako pa yung magiging pastor. Kaya lahat Mm. ng mga tita ko nagsabi na, wag kang maniwala kay Chabi. 1 week Oh. lang yan, 1 month lang yan, 1 year lang yan. Kasi naubos na yung 2 years lang yan. Ay, naubos na, 34 years na eh. So, so yun yung minsan kiniklaim nila na palabas lang yan, mabuboard din yan. Mm. But then later on, talagang na-encounter ko si Lord. Yun nga, Amen. kasi pag hindi mo ma-encounter si Lord, ah, hindi talaga babago yung buhay mo eh. Mm. Kahit ano pa yung mga counseling na gagawin sa iyo or kung ano bang sino mang kausap mo. Yes, somehow mag-iiba yung perspective mo. But iba pa rin yung ma-encounter mo si Lord sa buhay mo. And I've encountered Jesus in my life many times that talagang I was 16 years old when I went full time. Wow, 16 lang po? Yes po. Ang And then bilis. we went to when I graduated from high school, doon ako nag-decide to proceed sa college or to go to Bible school. Tanungin nga kita, Pastor, nung mga moment na yon na na-encounter mo si Jesus, naramdaman mo yung presence niya, na nagsimula ka rin bang magkaroon ng pag-ibig, pagpapatawad sa mga magulang mo, especially sa papa mo? Ito yung kwento sa when it comes to forgiving my father. I confess that I forgive my father. Mhm. Pero it's more than just confession. You really have to do Mhm. something about it. When I Yeah. was in Mhm. Bible school, the presence of God was so great. Mm. And then I was, crying to the Lord. And then suddenly I heard God's voice. Sabi niya, you have to forgive your father. Sabi ko, Mm. Lord, forgive ko na yung father ko a long time ago. Sabi niya, hindi. Mm. So what am I gonna do? Sabi niya, puntahan mo. Mm. And then pinuntahan ko sa Mindanao pa yon. 1 week lang. Oh. Supposed to be 3 days lang ako doon. 1 week. Nagstay ako kasi hindi ko pwede, wala akong guts na sabihin sa kanya. Opo. Hanggat sa after 7 days, talagang I need to talk to him. Mm. Kasi aalis na ako, babalik na ng Bible school. Sabi ko sa niya, can I talk to you for a while? Sabi niya, okay ba? Um, uh, this is something na important para sa akin, para din sa iyo. Mm. Growing up, sabi ko sa kanya, tumitig talaga ako sa mata niya. Sabi, growing up, yung isang desire ko lang sa puso ko noon is para patayin po kayo. Oh. Nagulat yung father ko because I hated you so much. Oh. And then, wala siyang masabi, wala siyang words to Oh. describe.
Sabi niya, but I want to say sorry and can you forgive me? And can you pray for me? Kaya Wow. pala, no wonder na kahit saan ako pumunta noon na mag-preach, feeling ko may kulang pa rin. Mm-mm. Feeling ko may something na gustong ayusin si Lord. Hindi ko alam yun. Hanggat sa kailangan ko palang i-confront yung father ko. Na for the very first time, narinig ko yung father ko na mag-pray po sa akin. Na kahit na hindi marunong mag-pray yun, talagang nagpa-pray ako sa kanya. Sabi ko, you really Wow. blessing po sa akin. Kasi it will help us both. It will help me heal. Sabi ko ganun. And yun, narinig ko yung father ko na nag-pray, nag-lay hand sa akin at niyakap niya ako at sinabi niya, patawarin mo rin ako. So we had this moment na talaga, it was so good na na-release ako dun sa ganong unforgiveness and bitterness, anger. Hindi lang yung simpleng anger, rage. Kasi I remember when I was in high school, pag may rumble yan, pag na-provoke na ako, pag pumunta na ako sa anger to rage, unstoppable na talaga. I remember na pag may rumble nun, hindi ko talaga titigilan yung isang tao. Talagang yung pagmumukha, talagang babasagin ko, parang ganun. Na parang wala Grabe. kang awa. Na feeling ko Oo. kasi noon, parang feeling ko, yung tatay ko yung binubugbog ko. Oo. Yun yung hindi maganda na Oo. idinulot ng nangyari when I was growing up. So yun yung bagay na I could still remember. And you know what? After many years, my father had a stroke. Oh. And then yung naapektuhan lang, I think part of his brain sa speech niya dahil hindi na siya makapagsalita. Can you imagine if I did not obey the Lord? Yeah, that's He won't right. be able to converse and he won't be able to pray for me. And he did Yeah. pray for me. And that was a great moment para sa akin na talagang brought healing to my heart. Amen. Kaya sa mga tagapakinig natin dyan, life is short. Yes, hindi natin maiwasan yung mga nangyari. That's what you call inevitable circumstances na nangyari sa atin. But ngayon, if you felt something in your heart, o kung sino man yan, it could be your mother, your father, your brother, or someone, iba pa rin yung na-release mo yung may freedom ka na si Lord yung nagbigay sa iyo ng freedom sa heart mo so that you can really speak life and encouragement and blessing to those na meron din ganun. That's why nag-start kami sa mga young people because somehow naintindihan ko yung puso nila at saka yung life nila. Amen. Ako, Pastor Dong, ikaw ba? Paano mo din bang na-forgive? Grabe yung para bigyan natin ng break si Pastor Chubby, makainom ng tubig. Pahingi nga din ako ng kape. Grabe. Yung forgiveness, gaano to kahalaga? Na talagang yung personal, hindi lang yung itinext. Ngayon kasi, I forgive, you forgive me, text lang walang damdamin Gaano kahalaga, Pastor, yung face-to-face? Alam mo, Pastora, yung salita ng Panginoong Hesus ay yung sabi niya, as we forgive those who trespass against us. So, madalas ang mga tao, lagi lang sinasabing, forgive us our sins. Madali seryoso sa forgive us our sins. Yes. Pero pagdating doon sa as we forgive those who trespass against us, hindi kaya ang daming tao ngayon nag-recite lang. Kaya nga yung salitang repentance, ang total o ang genuine repentance ay change of mind, change of heart, change of attitude, change of action. At yung iyong repentance, binaback upan niya ng powerful living. Kaya yung old you, selfish yun Yung new you, ito ay yung generous at not self-centered. Ito yung old and new. Kaya doon mo maintindihan nung nangyari sa akin din, nung mayroon akong genuine encounter sa Panginoong Hesus, dumating yung divine exchange na, Lord, kung sarili ko lang, hindi ko kayang gawin to Kaya sabi ko, isinusuko ko sa iyo ang buhay ko at ang buhay ko ay hindi na akin, kundi ikaw na ang mabuhay sa akin.
doon nag-umpisa yung salitang I love you pa. Mm. So circumstantially, yung sitwasyon, externally, parang ang hirap. Pero internally, mayroong longing sa loob kong kailangan kong sundin. Amen. Kailangan kong gawin. Kaya in-express ko sa tatay ko, kahit mabigat sa isip, Mm-mm. kailangan kong sundin yung puso ko na nagsasabing, Pa, I love you. Amen. Amen. I love you. So tuwing magkikita kami ng tatay ko, sinasabi ko yan, I love you. Mm. Oh, tingnan mo, nung nagkasakit ang tatay ko, sino ang naalala niyang anak? Yung nag-I love you. Yung nag-I love you. Yeah. Kaya yung tatay ko, umuwi sa akin yun. Amen. Sa bahay ko yung mismo na nandun ako, naalala mo, pina-aeroplano pa nga natin yun para makabalik sa atin. Sa bubong ng bahay Kaya natin. napakahalaga talaga ng reconciliation. Oo, napakahalaga ang forgiveness. Kaya Amen. ako, May blessing yan, mga ka-daily life sharing. oo, kaya yan yung humility, blessings of humility. Kaya Pastor Chubby, congratulations talaga. Amen. Hallelujah. Pare-pareho tayo ng experience. Ako din, pastor, noong ang kaaway ko naman, nanay ko. Nagre-rebelde naman ako. Sabihin ko lang sa estudyante, sunugin yung paaralan, susunugin. Kaloko ko rin talaga nun. Kaya, you are not alone. Nung na-born again din ako, ay, talagang sabi ko, Lord, iyak ako ng iyak. Ayaw ko masumpa ang buhay ko. Umuwi ako sa probinsya, sa Isabela. Na-inlove ako kay Jesus. Nag-resign ako ng trabaho ko. Naglingkod ako sa Panginoon. Yung nanay ko, sabi 3 months to 6 months to live. Dinugtungan ng Diyos ang buhay niya ng 17 long years. Oh, sabi ni Sister Jonalyn. Galing. Oh, sabi ni Sister Jonalyn Kauninyalga, reciprocal, hindi one way. Hindi po tayo lang. Oo. Need ang help po ng Lord or vice versa. Kaya mayroong salitang divine exchange. Amen. Ako, talaga. Mga ka-daily life sharing, nakaka-relate po ba kayo sa mga pinag-uusapan natin? Nagsimula ang lahat ng ito sa kwento ng magulang, lalo na sa papa ni Pastor Chubby. Pero nakita natin, wala talagang nahuhuli sa Panginoon. Amen. Walang nahuhuli. Nahuli ng Panginoon. I like that. Ay, ang bata-bata ni Pastor Chubby na tinawag ng Diyos, 16 years old. 16 years old? Wow! Ang dami na nitong nagawa sa kaharian ng Diyos. Wow, grabe. Gaano po kayo katagal nag-aaral ng Bible School? Medyo matagal eh. Kaso hindi siya dire-diretso. May mga time that I had to do in the ministry. Kaya sa Antipolo, sa Nueva Ecija, sa Singapore. Paiba-iba pa rin? Iba. May pattern na. Iba-iba pa rin. Parang pinanindigan ko na, Pastora. Teka nga, baka naman may award ka na dito. Wala, low profile lang award. At least may award pa rin. And then sa SOT 2015, Oh. that was the latest. And then of course ngayon, I'm taking my masters dito sa Asia Pacific Theological Seminary. Sa Baguio po. Talaga naman. Nag-aaral pa rin si Pastor. Nag-aaral pa rin. Kasi yung mga hindi ko pinag-aralan noon, inaaral ko na ngayon, Pastora. Skip ko nung high school tsaka elementary. Sabi ko, pagbabayaran ko yung mga bagay na hindi ko na... At least, Pastor, theology, study of God. Sabi ni Ma'am Jonalyn, ginanahan si PC sa palipat-lipat. Kaya naging missionary. And siguro Pastora, when it comes to mission, kasi I've been a missionary before I started to plant a church. Yung mag-mission ka sa bundok, mountain, sa valley, sa cave, kung saan-saan, parang normal sa akin yung umalis. I don't have to really pray hard. Magpaalam ko kahit kanino. It's just that if our pastor would ask us to go over there, do this over there, parang walang problema. Kaya tinawag namin mga troubleshooter eh. Kaya churches no, may mga trouble eh. Sabi ko, when there is trouble, we shoot. Sige.
Sige kayo, pag na-shoot kayo, ihawing kayo ni Pastor. Oo. Ay, nako. Sandali nga. Baka naman puro aral na ginanahan ka sa Bible School. Baka naman may nakita ka na dyan, Pastor, na nagpatibok ng puso mo, ha? Hindi ba, I am married for 22 years. Oh! My wife is currently leading and overseeing our churches right now in Bacolod. And kapon, almost like 3 days magkakasama kami. So usually once a month pumupunta sa dito sa Baguio. Ako rin pumunta rin ng Bacolod. And Nasa Baguio po kayo ngayon? Nasa Baguio po ako ngayon. Sayang, hindi tayo nagkita. Galing kami dyan ng isang araw. Talaga? Oo. Ay, may conference kami dyan sa January, Pastor. Sige January 5 and 6 sa Baguio Convention Center. Wow, malaki yun. Yes, see you See there. you po. Kakatuwa naman si Oo Pastor. nga. Oo. Okay, sa madalit sabi, ang trouble maker naging trouble shooter. Galing mo, Pastora. Galing mo. I like that one. Ang galing. Thank you, Holy Spirit. Talaga naman. Pastor Dong, gawan mo nga ng kanta yan. Sige, gawa natin. Yung troublemaker naging troubleshooter. Wow, Grabe siya. ang galing. Minsan nga, Pastora, hindi ko nga lubos maisip eh. Yung temper ko noon talagang uncontrollable yung pag nagalit na. Kaya nga sabi ko, hindi naman ako naghahanap ng away. It's just that sometimes, alam mo yun, sa school minsan, may mga grupo-grupo, may mga fraternity, and sometimes ipoprovoke ka talaga. And pagka doon ako sa peak na I am so angry, I'm so mad, I tell you, hahabulin ko sila. Talagang, kahit nga Grabe, sabi rage talaga yan. ng kaibigan ko, tama na yan, PC, tama na. Nakadapa na talagang Grabe. Grabe. doon ko lang na isip-isip, sabi ko, ang tindi pala yung when you are consumed with anger, bitterness, na yung parang turmoils, na yung chaos na yung sa loob ng puso mo. Sabi ko nga, kaya nga yung iba, dinagdagan pa ng alcohol, dinagdagan pa ng drugs, kaya minsan sometimes it's too late na. Uncontrollable. Ay, nako, Pastor. Ayokong palipasin to, ha? Kailan ka umibig, ha? 22 years ago, saan mo nakita? 22 years. Anong pangalan po ni Pastora? 22 years ago, nakita ko siya. We were in the same church. Ano And, pangalan? Ano pangalan? Pangalan niya si Alma Palmares. Oh, okay. And she's also pastoring. Siya talaga yung magaling pastora mag-preach. Oh. Kasi pastora talagang siya yung preacher. Ako naman sa worship team. Ako naman sa taga-hakot ministry or taga-set up ng mga sounds and lights. Oh, okay. Wow, So, partnership. siya naman talaga yung nagpipreach talaga. Wow, laga naman. Grabe Yung nakita ko siya, yung una ko lang kita sa kanya, sa likod lang, Pastor likod lang. Kasi maganda yung buhok niya, talagang straight. Hindi siya nagpariban, yun talaga yung normal. Wow. Black and shiny hair. Likod pa lang, gandang-ganda na ako sa kanya. Hindi ko pa nakita yung mukha niya. Isa lang ba yan? Isa lang. Alam ba niya to? Isa lang po. Wala kang niligawan dati, siya lang? Wala, siya lang. Wow, Pastor. Galing. We've been friends for 8 years. Oh, And then, friends. And then, nag-propose ako sa kanya 2 years after nag-propose ako sa kanya. Then, we decided to get married. Oh, friends turns to lovers. Talaga. Yeah. Kaya naman yun 8 years plus 2 years, 10 years plus Yes, 22 years. So, 30 years. Yes 32. po. All my life, magkakilala na kami. Ministry pa lang. Opo. Same din kami mga Bible school na pinuntahan. Ilan po ang inyong naging anak? Isa lang po. She's now 12 years old, turning 13. Okay. Babae po, lalaki? Babae po, Abigail. Abigail Joy.
Abigail Joy, Wow. yung meaning is Father's Joy. Dinagdagan pa ng wife ko, Abigail Joy, Abigail Joy. So, Father's Joy Joy. Eh. Ah. Maliban sa mahaba ang buhok, ano pa ang nakita mo? Pagharap. Di ba? Nakita mo yung buhok. Pagharap. Pagharap, maganda pala. Maganda pala. Ayun. But when I saw her, Pastora, I just kept Oo. it in my heart. Kasi bata pa kami noon, nag-aaral pa. So, Mm. tinago ko lang, wala akong sinabihan kahit sino. At walang Mm. nakakalam. Yung nagpumunta kami ng mga Bible school, nag-graduate kami, kala nga lang iba, magpinsan. Mm. Meron pa nga nagsabi sa akin, PC, pwede bang ligawan yung pinsan mo? Sabi ko, sinong pinsan? Si Alma. Hindi ko pinsan yan. Akala ko ba pinsan mo yan? Yung iba, akala nila kapatid ko. Kasi yung relationship namin, parang normal Oo. lang na Oo. wala silang makitang anything na kala ko nga, usually pinsan ko daw. So, Oo. yun yung isang bagay na maintain ko hanggat sa I am that sure na talaga na siya na yung mapapangasawa ko. Yan. Kasi Sabihin mo, hindi torpe din pinsan. ako, Pastora. Hindi rin ako marunong mangligaw. Kasi nga, feeling ko kasi pag binasted ako, hindi na ako magpapakita. Parang ganun. May takot ako dun. Magkalayo So, kayo I ni wanna Pastor make Dong. sure. Magkalayo kayo ni Pastor Dong. Magkaiba, hindi magkalayo. Magkaiba. Magkaiba kayo ni Pastor Dong. Ito si Pastor Dong, sigurista. Parang Nako. ganun din ako, Pastora. Gusto ko rin ma-sure. Kaya it took me like 8 years naging friend kami. So, maraming kakagusto sa kanya. Ako, steady post pa rin. Kaya gusto ko naman establish yung friendship na pag ano ko ng baraha ko, yung parang sure ka, parang pag half-bake o hindi ka sigurado, hindi rin siya sigurado, baka sabi ko, hindi na ako magpapakita dito, parang gano'n. Ayaw mo masaktan yun. Pasodong parang sigurista din yun, ano? Oh, yeah. Sobrang Wala akong sigurista. ginawa. Pero Sobrang friends lang kami. sigurista si Pastor Dong. Pastora. Ibang sigurista Nako, to. Pastora, ikwento mo naman sa akin, pag nakita tayo ng vlog life nyo, ha? Gusto ko marinig. Pastor, sobrang sigurista to si Pastor Dong. Kaya nga sa concert natin sa Bacolod, Miracle of Love, mag-concert tayo dyan. Yes. Nako, sobrang Grabe. sigurista. Hindi nga alam ng magulang ko na kinausap ako ng Diyos para sa kanya. Ang ginawa niya, kami lang ang nag-usap. Alam mo, ginawa niya, pinapunta yung nanay at tatay niya, magkahiwalay pa ng bus. Pagdating sa bahay, nag-away pa. Nagulat mga magulang ko, bakit daw may ibang dumating? Bakit daw mamamanhikan? Sino daw bang nagkagustuhan? Grabe. Grabe, nagkagulo-gulo. Yan yung matinding strategy ni Pastor Dong. Oo, Pastor. Very strategic yung... Oo. Ganyan yata talaga ang mga Bisaya. Hindi ganyan Ayan, ang Bisaya. sumasagot na. Sabi ni Clefton Manila, look alike po kayo ni Jerry Craval pag long hair siya sa pelikula. Ikaw, Clefton, nanonood ka pala talaga ng mga ganyang pelikula. Sabi ni Pastor Mega Bawa, si Pastor Dong, sigurista, sobrang-sobra. Pastor, di ba naman dapat tayo maniguro? Ngayon, di ba siguradong nagamit tayo ni Lord? Yan. Sabi ni Gramel, Balakwit, Steven Seagal daw po. Kasi karatista. yung Pastora, yung seagull, yung bird. Seagull. Hindi yung Sa Australia ko lang nakita yung seagull na yan. Ay, grabe. Saya nito. Okay, Pastor, ikuwento mo nga yung iyong journey nung nag-pioneer kayo nag-church. Wow, that was like 2008 when we came out from, when we asked blessing from our pastor na mag-start ng church. Opo. Kasi yung ano namin, yung senior pastor namin passed away 1997. Oh. And then, of course, God has been so good, and at the same time, nag-speak din sa heart, nag-speak din sa Lord sa amin na magsa-start din ng church. But we stayed for a long time.
up until na ayaw ko mag-start ng church. Honestly, pastora, ayaw ko mag-start ng church. I wanted to support yung pastor because I know Opo. what it's like to become a senior pastor. Ano, pastor. Sabi ko, Yeah. noon. Sabi ko, Lord, you find someone else. Ako yung magsusupport lang, kahit anong pagawa sa akin ng pastor, gagawin ko. Wag lang ako talagang ikaw yung magiging pastor. So it took another decade in order for me to respond and to obey the Lord. Up until 2008 that I responded. Sabi ko, Lord, may ginawa si Lord sa buhay ko na talagang I don't have a choice but to obey Him. So 2008 we started sa Bacolod, particularly in Talisay City. That's like the first city going north ng Bacolod. That's 7 kilometers away. So when I responded to the call, family ko, tsaka family ng wife ko, and then 17 young people. So yun lang po yung nag-start from a small gathering sa bahay namin, and yung bahay ng in-laws ko, yung usually yung pag umulan sa taas tumutulo yung baliktad doon sa baba sa baba yung water na lalabas, tapos babahayan. So ibig sabihin mababa, nasa lowland po kayo. Lowland po. And may mga nagki-keyboard, nagigitara, inaangat yung paa. Tsaka tumutungtong na doon sa silya para lang talaga. Opo, those are the days when we started the ministry, and then the church, and then yung mga young people, elementary, can you imagine, elementary and high school. And we started from scratch, transfer from one location to another. Kasi and then talagang sabi ko nga it was hard, at the same time it's fulfilling kasi yun yung calling ni Lord at the time. And then eventually it grew from 17 to 20 to 30 to 40 to 50 to 100 to hanggang sa later on we planted a lot of churches and outreaches. So yun yung journey ng when we started the ministry. It was challenging and tough, but alam ko na same din sa inyo, Pastora and Pastor Dong, and I know yung ministry nyo, you started from and then God just blessed you with a lot of churches and people under you. Yeah. Hallelujah. Pinagpala ka, Pastor. Talaga naman. So ilan na po ngayon ang inyong churches na naiplant sa Philippines, at may abroad po ba kayo? Yes po, we planted I planted 14 churches, and more than that kasi before 14. Kasi and then 38 outreaches. And dami. We have 2 abroad in Saudi Arabia and in Bahrain. We are going there. Talaga? Oo, sa Bahrain. Sa Bahrain. We have a church in Bahrain, and a pioneer church in 2013 po. And then visiting churches there in Saudi Arabia, and then isang family nag-move sa Bahrain, and then we started a church there in Bahrain 2017 naman po. And right now thriving and growing, and right now I think they have a cell group, and sa mga mga African and European natin sa Bahrain. And we have in Laguna here and in Batangas. Last Sunday we celebrated our 12-year anniversary in Laguna. Wow! Kakatuwa naman. Talagang kung dati si Pastor Chubby, yan, ay palipat-lipat ng school, palipat-lipat ng bahay. Ngayon naman ay nagpaparami ng simbahan. Nako, praise the Lord. Nako, Pastor, pakinggan nga natin, ha? Pwede kang uminom ng tubig dyan. May nagpadala po ng video para sa inyo. Panoorin nga po natin ito, Pastor.
I have known Pastor Chubby since I was 19 years old, so a little over 20 years now. He was the first person who gave me a chance to be part of his team when everybody didn't want anything to do with me. He chose me to be part of his church planting team back in our hometown in Talisay, Negros Occidental. He has been my mentor this past 20 years. I learned from Pastor Chubby by how he lived. He not only talks the talk, but he walks the walk. I've learned so much just by seeing how he handled ministry, how he handled life, how he walks as a Christian. One thing that I will never forget that he has taught me is no matter what happens, never leave the man of God. Always follow the man of God. And no matter what happens, hang on to the promises of God. In our dialect, panguyapot lang. Don't let go no matter what. I love this man. He has just taught me so much and given me so much. He is my mentor, my teacher, and he is my brother. There were times that I have no one else to talk to and share, but he's always been there for me. And most of all, he is my friend. I feel that we've been through enough this past 20 years. Wow, I feel so old. But Pastor Chubby, thank you so much for giving that young man a chance to be part of your team and just for letting me follow you, for letting me be one of your disciples. And as we always say, walang iwanan. I love you, Pastor Chubby. I love you as my brother. I love you as my friend. And I will always, always respect you as my mentor. God bless you. Thank you so much. Keep going. Go lang ng go. Todo na natin to. Love you, Isigaw! Thank you so Amen. much. God bless you. God bless you. Yeah. Wow, And that I was am so powerful. blessed that we can serve the Lord together. And let's honor the Lord with our lives, that we can be a blessing to this generation. Have a great day. Galing. That was my Okay. wife. Grabe, ano, no? Yon, sabi ni Dr. May, hold on, panguyapot. Panguyapot, Jude, oy. Talaga naman. Padayon. Oo, padayon, panguyapot. Okay, Pastor, balikan niya natin yung ang nag-inspire or nag-motivate sa puso ko yung statement mo kanina na kaya ganun na lang yung pagmamahal mo sa mga kabataan, lalo na yung mga nakaranas ng katulad mo, no? Dahil nga may magulang pero hindi mo naramdaman yung pagiging magulang. At ngayon, ikaw ang nagpo-provide ng kung ano man ang kailangan ng mga kabataan ngayon. So, sige nga po, Pastor, share mo nga sa amin yung blessings in humility. And you know what? When I was in Singapore a couple of weeks ago, and may nagtanong doon kasi yung ministry nila sa mga inabandon na mga kabataan. And then pinag-aral nila, and they provided food, shelter, clothing, almost like 100,000 kids in Latin America. Yun yung ministry nila. And then meron doon na sinabi na ang hirap daw yung abandonment, the spirit of abandonment. It is so devastating na sometimes yung counseling, yung encouragement doesn't really help kasi broken sila. And meron daw gap doon. Yung tanong doon, sabi niya, then how do you manage to heal them, or can they be healed since they are broken? And then yung gandang sagot ng isang theologian doon, yung isang pastor, sabi niya gano'n. Sabi, that's the work of the Holy Spirit. When we can't do anything about it, when we come short, when we don't have any magical
thing na gagawin kasi may gap doon na only God can reconcile, only God can make you whole. That's the work of the Holy Spirit. So, yes, we've been in the ministry for many years sa mga campuses. Lahat ng campus in-endorse tayo ng government to all of the campuses in Bacolod City. And I've been in the campus, ministering in the campus to the young people by the thousands for many years. But then, meron pa rin dun yung longing, yung gap, yung brokenness that only God, only Jesus can heal. So, yung gagawin natin, we will make an avenue for them to encounter the Lord. We will make a place for them that they can really meet the Lord and create an altar. Kasi gumawa si Abraham ng altar. Sabi ni Isaac, where is the offering? And then God will provide. So, we will make an altar for them to really encounter the Lord, for them to really commune with God. And that's the reason why somehow I can relate to their pain, to their frustrations, to their longing, to their needs, to whatever na being a youth. Kasi yung hindi naman nag-iba yung needs ng mga young people. Hindi naman nag-iba, yun pa rin yun, to be with their family. That's why yung family problem, yung identity crisis, yung depression, yung stress na ini-encounter nila, it's all the same. Nag-iba lang yung mga infrastructure, yung technology, but the need will always be the same. And the cure will always be Jesus. So, yung being a person that can relate to them, we will just share the gospel. We will just share kasi minsan yung binibigay natin feeling kulang pa rin until and unless they encounter the Lord. Then dun sila matatransform. Kasi yes, we have received the love of God and we are trying to impart it to them. We're trying to show and demonstrate it to them. But I have observed and found out that we have to lead them into a place where they themselves can encounter the Lord. So yung feeling ko na that God is looking for people that yes, we will show the love that we have received from God. Nakakaintindi tayo doon. Pero minsan feeling ko kulang pa rin yun. That's why we need to lead them and point them to Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Lead them and point them to Jesus. Bakit nyo po alam bukas ang tema ay Only Jesus? Wow. Bukas yan ang tema natin Only Jesus. Ang guest natin ay taga rito sa Metro Manila, si Carissa Valdez. Wow. Only Jesus. Only Jesus. Talaga. This spirit of abandonment, Pastor Dong? Talagang... Oo, kasi doon mo maintindihan mga kaabangers na ang mga taong abandonado, nabubuhay sila na ang kanilang dreams ay shattered and broken. Oo, wala silang masasabing masulingan. Wala din silang identity. Di nila alam saan sila sasandal. Di nila alam kung saan sila makakakita ng refuge. Yes. At ang mga taong abandon talagang masasabi mo na mayroong tinatawag na great need na ang need nila ay akala nila external need, mamimit ng external. Pero hindi po mamimit yan sa external, mula sa external, kundi mamimit yan within them, internally. Kaya may tinatawag na internal positioning. So, from internal, kapag once internally you are successful, externally ay magmamanifest yan na maging successful. Kasi lahat ng success ay mag-uumpisa sa loob, palabas, hindi sa labas, paloob. Lahat ng success. Kaya yung altar na yan, walang ibang magtatayo niyan kundi ikaw. Yes. Walang magtatayo niyan kundi ikaw at hindi ang Diyos ang magtatayo sa iyo niyan. Kaya nga ang altar is a space in your heart that is exclusively belongs to God. Amen. So, space yan. It's a place where God loves to dwell, you and I. Ayan yun mga kaabangers. Kaya kapag yan ay lugar na yan ay
Yan ay sa Diyos yan. Ano mang binigay mo dyan sa iba ay idolatry mo yan. Kaya ang idolatry can be anything. Ang idolatry, kapag yan ay kaagaw ni Lord sa buhay mo, yan ay isang bangungot. Kaya kapag yan ay nilagay sa iyo ng Diyos yan sa puso mo, hayaan mo si Lord ang magmay-ari sa lugar na yan. Wow. Oo, Mga magmay-ari. ka-daily life sharing, talagang itong abandonment na to, no? Isang matinding, ano tawag dito? Oo, Isang matinding matinding loophole. bangungot Yes. sa buhay ng isang tao, lalo ng mga kabataan. Oo. Kaya iyon yung isang napakalaking gap. Kaya napakahalaga ng church. Tayo bilang mga simbahan, let's create a bridge for Yes. these people na magkakilala talaga sila sa Panginoong Ang Jesus. abandonment ay matinding kumuno yan. Yes. Kumunoy na hindi ka biglaang lulubog. Dahan-dahan kang lulubog. Oo. Kaya galing yan sa loob na doon papapasukin mo si Jesus. Amen. Kaya nga, I can do all things through Christ. Hindi sinabing I can do all things through remembering God, through struggling, through striving, but I can do all things through Christ. Salamat sa Diyos, Pastor. Hindi ka sinukuan nung kaklase mo. Pinukpok mo na. Nilayuan mo pa. Tinanggihan mo pa. Pero niyakap ka pa rin, hinarap ka, tignan mo. At dahil dyan, mga ka-daily life sharing, naranasan ni Pastor Chubby ang presence ng Panginoon. Hindi natin i-underestimate. Ang role lang natin ay i-share ng i-share. Kaya wag tayong mga tamaduchi. Wag tayong mga maintenance na mga Christian. Mananampalat, kaya hindi ka na masaya kasi hindi ka nag-i-invite, hindi ka nag-aakay ng mga bago. Tignan mo, maaaring ang saya-saya ng nag-akay kay Pastor Chavit. Amen. Parang ako, may nag-akay sa akin, may nag-usher din sa akin. Si Pastor Dong ang nag-usher sa kanya, dating bakla, naging tunay na lalaki, naging pastor. Imaginein mo yan, mga ka-daily life sharing. Powerful ang transformation na ginagawa ng Panginoon sa kanyang mga lingkod. Pero may pahabol, Pastor! May nais nagpadala pa ng mensahe sa iyo. Gabi, play mo nga, anak. Well, Pastor Chabi is a friend. He is a co-worker in the Lord. You know, when I see Pastor Chabi, I see someone who is a man of the Word, man of the Spirit, and man of witness. And as a man of witness, talagang sa kanya, he is like St. Paul who said, I will be anybody to all people so as to win them to Christ. Relevance, engagements, that's what I see. Responsive, that's what I see about Pastor Chabi. God bless you. You will enjoy. Thank you, Pastor Jerry. Wow, good thing. Pagkakilala mo lang kami, Pastor Jerry. Ano pong message niyo kay Pastor Jerry? Wow, Pastor Jerry introduced me to a lot of pastors here in in Baguio, particularly in Benguet, in La Union, and all that. And he invited me to speak at one of his pastors' conference a month ago. And this coming December 1, we will be going to Sagada and introduce me to a lot of pastors there as well. And Pastor Jerry, thank you so much for the message, and I really admire and look up to this man, and he has the heart to really encourage the body of Christ and also to mentor them, especially the younger generation. And he built relationship dito sa mga pastors sa Baguio, and Amen. looking for that. Amen. Thank you, Pastor Jerry. Ipakilala mo kami, Pastor, dahil meron Yes, tayo dyan sa Baguio City Convention Center, Wow. January 5 and 6. Yay! Oo. Okay. Mga ka-daily life sharing, last 5 minutes. Before we end, Pastor, yan, sige nga. Dahil nakita namin, narinig namin mag-asawa ang ginawa ng Diyos sa iyo.
Ano ang mensahe mo sa lahat ng mga nakikinig sa ating programa ngayong hapong ito? And to all of the viewers, thank you so much for your time. And I do believe that humility sometimes it's a simple word, but sometimes when God will require you to do something, it takes a whole lot of humility. You have to really swallow your pride. That's why in the book of James, chapter 4, verse 10, reminds us, humble yourself before the Lord, and He will exalt you. When God told me to really confess and talk to my father, I really had a hard time doing that. But sometimes it takes not only accepting, hearing, okay, narinig ko yung word mo, Lord. Okay, I believe, but will you be able to do it and confess it and put it into action? That's why recognizing the source of blessing. The source of blessing comes from God. We all know that every good and perfect gifts comes from above. And that's the reason why we will be able to minister to others when we already humble ourselves before the Lord. The next step, kasi tama yung sinabi ni kanina, I really love what Pastor Dong said, forgive us our sins as we forgive those who trespass against us. That's a hard thing. The first one, Lord, forgive us our sins. Lord, ang daling sabihin, Lord, parang ang gaan-gaan lang, Lord, no? Lord, patawarin mo ko sa mga kasalanan ko. Lord, walang problema. Yung ikalawa, yung sasabi niya, I forgive those. That's another story. Yes! Lord, alisin mo siya sa harap ko. I-terminate mo siya, Lord. But Lord, forgive me of my sins. Parang ang sagwa, no? Tapos bigyan mo sabi, Lord, love the Lord your God, the greatest commandment, love the Lord your God with all of your heart, soul, mind, and strength. But the thing is, there's another one, and love your neighbor as you love yourself. It's in line and connected to what Pastor Dong just shared a while ago, na as we forgive those. That's on our part, loving those. That's why serving others with a humble heart. How do we do that? And we could even recognize that God is the source of blessing. We can only recognize the source of blessing when we humble ourselves before the Lord. That's why He will exalt us. People wanted to see you succeed. People wanted to see you being prospered and blessed. But our blessing comes from God. And serving others with a humble heart, that's like the process that God has allowed you to go through. And the process that God has allowed me to grow through is never easy. It's not a one-day overnight thing that ngayon makakapag-testify ako na itong ginawa ni Lord. So actually, it was hard, honestly. It was hard, but in order for us to come out pure gold, we need to go through 7 times purified by fire. Hallelujah. And that was powerful. And the last one that na gusto kong iiwan is that maintaining a gratitude heart, from recognizing to serving other people. How do you know that you love people when you don't even want to serve them? That's impossible. We cannot say and claim to be we are lovers of God, yet we don't want to serve. And also, how can we maintain to have a grateful heart when we don't have the 1 and the 2? So we can only maintain to have a grateful heart. Sabi doon in 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, we are encouraged to give thanks in all circumstances. Wow, yes. Hindi lang dun sa time of the peak of your career, the peak of your success, the peak of your happiness and all of that. But how about those times where not really that successful, not really that good, not really that so in all circumstances, humility in blessings expressed through a continual attitude of gratitude. Yes, amen. When we cultivate a heart of a grateful heart, we not only honor God, but we also open the door for more blessings to flow into our lives. Amen. Gratitude Praise keeps us humble. Wow, hallelujah. Oh, Pastor Dong!
So, salamat Pastor Chubby at mga kaabangers, sabi ng 2 Corinthians 8:5. The first give themselves to God Amen. and then give themselves to us by the will of God. Amen. Kaya nga, God bless you, brothers and sisters, to be a blessing to the nations of the world. Amen. Yan ang resulta ng blessings of humility. Amen. Pastor, isama mo nga kami sa panalangin. Pwede niyo po ba kaming ipag-pray dito, Pastor Chubby? Yes po. Thank you po. Hallelujah. Thank you, Lord. Let's pray. Lord, we want to thank you and we want to bless you, God, for this time. Amen. We can have this fellowship, oh God, to convey the message that you are the God who can change lives. Lord, Amen. Lord, if you can perform miracles in the past, Lord, you're still the same God that can perform miracles today. And for those who are struggling, Lord, if they come to you, Lord, you will not abandon, you will not reject them, you will not put them aside, you will not ignore them, you will embrace them and hug them and receive them, oh God, and show them and demonstrate your love towards them. Lord God, thank you, God, for this program, Lord God. Thank you, God, for Pastor Dong and Pastor May, Lord God. Lord, this couple, oh God, has been faithful to you in serving you, in speaking your word in season and out of season, Lord God. And Lord, may they continue to reach more people, oh God, those who are in need, those who are broken, those who are tired, those who are frustrated, those who are lost their hope, Lord God, those who are lost as well, Father God. Lord, every time they will hear their voices, oh God, preaching, sharing, and teaching, and even, oh God, speaking the goodness of God, Lord, there's going to be a change. There's going to be an outpouring of your presence and your love, Father God. Thank you, God, that you have used them, oh God, to speak life, Lord God. Continue to use them mightily, oh God, in every community, oh God, in the nation and even to the nations of the world, Lord Jesus. Amen. Lord, strengthen them, oh God, as you unite them together in one accord, Lord God. Their joy will impact lives, oh God, as they would hear that laughter, that the words that will be coming up from the mouths, oh God, it will be a sharp word that will pierce the heart of men, that will change and transform them, Father God. Lord, I pray that whatever they desire, God, Lord, may that you will grant it, oh God, Lord, as they delight themselves. And I know they are continually delighting themselves to you, Father God. Thank you, God, for the team who organized, who prepare, oh God. And I know every day, oh God, they will bless and impact lives, thousands of it. Thank you, Lord. Thank you, So Jesus. from this day on forward, I speak for blessing upon their life. And surely in blessing you shall bless them, and in prosperity you shall prosper them. Thank you, God, for this day. Thank you, God, for what you have done and the things that you will be doing, oh God, through this ministry, through this live streaming, oh God. Thank you, Lord Jesus. We give you praise. We give you glory. We give you adoration. This we ask and pray in Jesus' mighty name. And everybody will say, Amen. Amen. Wow, salamat Pastor Chubby. Hallelujah. Thank you. Salamat din For kay this Pastora opportunity. Alma. Praise the Lord. Amen. At mga kaabangers, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Dong Campoy. Amen. At si Pastora May, bukas makakasama niya po ulit kami. Only Jesus. Amen. Yes. Amen. At habang si Kristo ang nakaupo sa kanan ng Ama, hindi tayo pagkukulangin ng Diyos. Amen. Amen. Bye-bye, Pastor Chubby. God bless, my God. God bless po. Salamat po. Thank you. God bless.